Siyempre ngayong almusal, hindi talaga mawawala ang kape. Ito nga pala yung tinake-out niya, dami oh. Marami din po nagsasabi kung ano nga ba ang bansa na mas mainit. Kung mas mainit ba ang Japan kaysa sa Pilipinas or vice versa. So yun po magandang umaga po sa inyong lahat guys. Ayun, kakatapos ko lang din maligo. At syempre kakain na rin tayo ng almusal. At ito naman po yung ginagawa natin tuwing umaga bago tayo pumasok ng trabaho. Si Rika Chag nga po, papasok na rin sa trabaho mamaya. Hello. Ano oras pasok mo? 9 to 3. Yun, 6 hours na trabaho. Yeah, today, Yes. Friday. Ayan, almusal namin ngayon. Ketchup tsaka spam. Wow! Tapos karagi na naiwan. Bale, magsusuklay lang muna ako guys bago tayo kumain ng almusal. Haba na rin kasi itong buhok ko ngayon. Next week pa kasi yung schedule ko sa sa pagpapagupit. Ayun, bale papakulay ulit tayo ng buhok pero ibang kulay naman para maiba naman tayo. Yan, okay na to. Importante pa ayos yung buhok natin. Siyempre ngayong almusal, hindi talaga mawawala ang kape. Pampagising sa katotohanan, pampagising ng inaantok nating diwa. Bago pa tayo kumain, magdasal muna tayo. Ayun, kape muna tayo. Sarap ng kape, mainit-init. Okay, after natin kumain, tututbrush na po tayo bago tayo pumasok. Anong oras na rin po? Mag 7:30 na rin. Kasi every 7:30 nga pala umalis ako ng bahay guys. So maglalagay lang muna tayo ng Milano CC para sa mukha natin. Ito po yung ginagamit ko tuwing umaga. Para protected pa rin yung mukha natin. Labas ko na rin tong basura. Pababa na rin po kasi tayo. Yun, time check muna tayo. 7:30 na po ng umaga. Palabas na tayo ng bahay. So magbibisikleta na po tayo habang may oras pa tayo. Bali 10 minutes lang naman po ako nagbabike papunta ng work ko ngayon. Kasi malapit lang naman po yung company na pinapasukan ko dito. So itapon ko na lang po muna dito yung basura namin. Ayan. Schedule po kasi ng basurahan ngayon pag Friday. Weather check muna tayo. 14 degrees Celsius na po dito ngayon. At napapansin nyo na medyo patuloy na rin tumataas ang temperature dito sa Japan. Dahil spring season na po. Tuwing spring season po talaga ganito yung mga weather na nararamdaman namin. Lalo-lalo na po, malapit-lapit na rin po matapos at magsisimula na po ang summer season by June. So ayun po, mas makakaramdam po tayo ng init pag summer. At ang init nga dito ay super init po kumpara po sa Pilipinas. Dahil yung init po dito nakakasunog po ng balat. At syempre mag-iingat po tayo sa heat stroke pag dumating or mag-start na ang summer season. Dahil uso na naman po yan dito sa Japan. So anyways, papasok na rin po ako sa work ngayon. At malapit na rin po kasi yung company na pinagtatrabaho ko dito. At syempre, kunting diretso na lang po yan. At makakarating na po tayo doon. Siguro mga 2 minutes na pagbabike na lang po ito. Makakarating na po tayo doon. So ayun, maya-maya na lang po at babalitaan ko na lang po kayo mamaya. Time check, 7:15 na po ng gabi. Bale, kaka-out ko lang po sa trabaho at pauwi na rin po ako ng bahay. So ayun nga po, dadaan muna ako ng Family Mart at bibili lang ulit ako ng beer. At dahil Friday po ngayon, syempre, deserve naman po natin uminom ng beer. Dahil bukas po wala na naman tayong pasok, which is Saturday and Sunday. Kaya 2 araw ulit tayong magpapahinga at ilang linggo na lang po mag-golden week na. So meron ulit tayong pahinga ng 1 linggo nun. By katapusan ng April yung start na yun. Ayun po, grabe yung busy sa company namin. Talagang tuloy-tuloy pa rin yung overtime, which is thankful naman po ako dahil
blessings na po yan para sa akin. Sana magtuloy-tuloy pa rin itong overtime natin kahit nakakapagod din po. Okay lang po na nakakapagod yung trabaho basta may overtime na binibigay sa atin. Yun po yung thankful ako. Dahil plus na naman po ito sa sahod natin. At alam nyo guys, dito sa Japan napakalaking tulong talaga na may overtime tayo. Kaya ayun, lalaban lang po tayo hanggang sa dulo. Basta wag lang po tayong susuko guys. Kasi makakamit din natin yung tagumpay at worth it lahat ng paghihirap natin. Bili lang muna tayo ng maliit muna. Siguro 2 can bilhin natin. Ayan, magmaliit lang muna tayo. Para ito lang kasi kaya ng budget natin. So okay po, nakabili na tayo ng beer na dalawang maliliit muna. Dahil yun yung kaya ng budget natin sa ngayon. At pauwi na rin ako ng bahay kasi nga nagugutom na rin ako. Ayun, kakauwi ko lang po ng bahay at syempre kakain na rin tayo ng hapunan ngayon. Yun nga, bumili si Rika Chang or nag-take out nga pala siya. Kasi kanina po kasama niya yung kaibigan niya na kumain sa labas, which is pumunta sila sa Indian restaurant. Kaya ayun, naisipan niya nang daw na mag-take out para sa amin, para may kakainin kami ngayong hapunan. Ito nga pala yung tinake out niya, dami oh. Chicken biryani na 2, tag-1 kami. Tapos meron pa siyang naan na garlic flavor ba to? Garlic tsaka cheese, ayan. Tapos ito yung sauce ng naan natin. Syempre hindi mawawala ang gulay. Ito yung chicken chicken nila. Tapos ito yung tinatawag nila na samosa. Yan, samosa. Tama ba? Sarap. Kaya nag-take out po kanina si Rika Chang dahil nga kumain siya ng Indian food sa may Indian restaurant kasama yung kaibigan mo na ka-work mo na Indian din. Indian din. Ano salita niyo English, no? Hindi. Hindi? Siya? Wow, marunong ka mag-hindi. Hindi. Ako lang ang marunong humindi. English. Kala ko hindi. Nag-i-English siya. Ako lang yung marunong humindi. Hindi. Lalo pag may ayaw, no? Hindi Rika Chang. Hindi Rika Chang. Ayun, ang dami yung pinabili actually. Ito pinaka ko. Samosa. Recommendation. Recommend. Ito pinaka nire-recommend ko, yung samosa. Kasi kahit ganyan lang, ang bigat niya sa tiyan. Pero ang sarap. Tikman natin yan mamaya. Yes. With ketchup. Okay, ulitin ko lang yung sinabi ni Rika Chang. Ang osusume nga pala, ang ibig sabihin niyan ay recommendation. Ito, may-recommend daw niya itong samosa. Pag kakain tayo sa kung kakain tayo ng Indian food, ito daw. Pero titikman din natin yan. So, bago natin kainin yan, magdasal muna tayo. So, anong sausawan ng ng samosa? Ketchup. Ketchup. Ay, may ketchup pala dito. Iganon ko na lang daw. Ang init. Galing sa oven pala, no? Dito sa taas. And ketchup, guys. Ketchup talaga ito. Oo. Uy, dami. Mainit ha, mag-init ka. Tadakimasu. Ano sa loob niya curry siya. Pero patatas. Wait lang, tikman ko lang. Oo. Yung balat pa lang natitikman ko eh. Unang kagat. Lasang curry, no? Masarap din siya. Na may patatas na siya. Patatas talaga siya. Patatas and beans. May beans pang kasama. Tignan nyo guys. Ang sarap na sa loob. Sarap din siya. Ayun, ang sarap. Tikman ulit natin yung ketchup. Kailangan daw may ketchup para mas masarap. Sabi ni Miss Viva, daw yan? Snack. Pero, mabigat siya sa chop. Bigat niya. Na minsan, na din nila, dinner. Yung papabigat sa tiyan yung patatas eh. True. Approve to guys. Sarap ng samosa. So ito, titikman na po natin. Ito ang chicken biryani nila. Sarap. Ano lahat ng lasa? May alat, may asim, may tamis, may anghang. Halo-halo. Sarap, diba? Galing nilang gumawa nito, no? Tapos iba to sa shop na binibilan natin lagi. Masarap. Mas mura to. Pero ang sarap. Diba? Worth it naman, no? Worth it. Kaya madami nabili kasi mura. Mura. Talaga. Sarap. Sa isang shop, diba? Magkano na to? Kaya, Diba?
Okay po, kakatapos ko lang din maligo, halata naman po na basa pa rin yung buhok ko. Medyo mahaba-haba na rin kasi itong buhok ko kaya matagal matuyo. Kaya ayun, may topic nga pala tayo ngayong araw guys. Marami din po nagsasabi kung ano nga ba ang bansa na mas mainit. Kung mas mainit ba ang Japan kaysa sa Pilipinas or vice versa. Meron din pong nagsasabi na mas mainit daw po sa Japan kumpara sa Pilipinas. At meron naman po na nagsabi na mas mainit daw sa Pilipinas kaysa dito sa Japan tuwing summer. So sasagutin po natin yan kung ano nga ba mas mainit, kung Japan ba or Pilipinas pag summer. So anyways, ang season nga pala sa Pilipinas ay dalawa lang po. Yun po yung tag-init tsaka tag-ulan. Pero dito po sa Japan may 4 na seasons po tayo dito. Yun po yung winter, spring, summer tsaka autumn. Bale, didiretsuhin ko na po at hindi ko na papatagalin ito. Para po sa akin, mas mainit po dito sa Japan pag summer kumpara po sa Pilipinas. Alam niyo po ba ang dahilan kung bakit? Unang-una, tuwing summer season po dito sa Japan, syempre, wala po tayong mararamdamang hangin kapag summer. Talagang pagpapawisan po tayo sa sobrang init po dito. Tulad po ng sinasabi ko sa dati kong vlogs na yung summer dito mas nakakasunog po yung balat at talagang malagkit po yung pawis natin pag ganun. Bakit nga ba ganito kainit ang summer dito sa Japan? Dahil na rin po ito sa high humidity na nararamdaman natin. So yung average humidity nga pala sa Pilipinas ay umaabot yan ng 70 to 85%. At halos isang taon ganun din yung nararamdaman natin na yung init ng panahon sa Pilipinas. Pero dito po sa Japan, mas mataas po yung humidity dito na umaabot ng 75% hanggang 90%. Minsan, mas mataas pa yan sa nararamdaman natin. Kaya, for example, sabihin natin na ang weather sa Pilipinas ay 35 degrees Celsius ngayon. At sabihin natin dito sa Japan, nasa 35 degrees Celsius din. Same lang po sila ng temperature, pero ang kahibaan po niyan ay ang humidity. Kaya sinabi ko po sa inyo kanina na mas mataas ang humidity dito kaysa sa Pilipinas. So therefore, kahit nasabihin natin na pares lang sila ng temperature na 35 degrees Celsius sa Pilipinas at dito sa Japan, ang mas mainit pa rin na mararamdaman natin ay dito po sa Japan dahil na rin po yan sa high humidity or sa mataas na humidity. Lalo na po, Japan po ito at talagang pagka malapit na po ang summer season, makakapanibago tayo sa init dahil na rin sa malamig na panahon po dito. Kaya kung meron po tayong mas mataas na humidity dito sa Japan, ang ibig sabihin niyan ay mas marami po ang tubig na nanggagaling sa hangin. Ibig sabihin niyan, madali po tayong pagpawisan at pag nakakaramdam tayo ng pawis, hindi po normal na pawis yung kundi malagkit po yung pawis natin. At talagang talagang dry po ang summer dito sa Japan. Lalo na po sa mga nakatira sa Tokyo, dito sa Osaka na katulad ko, mas grabe po ang init nun dahil na rin sa kulob at wala talagang masyadong hangin na nararamdaman dito sa atin. Sinasabi ko pong kulob, yes po, kulob po talagang init dito dahil na rin yan sa marami pong mga buildings na naitatayo dito sa Osaka or sa iba pang mga cities. Kaya the more na mga buildings po yung mga pinapatayo dito na gawa sa mga semento or konkreto, the more na makukulob po tayo sa init, kaya nakakaramdam tayo ng sobrang init dito na para po tayo nasa loob ng sauna. Kaya para sa akin po, ang init po ng isang bansa ay hindi lang po yan sa temperature, kundi nasusukat din ito kung gaano nga ba kataas or kababa ang humidity dito. Siyempre, the higher the humidity, the more na makakaramdam tayo ng init. Pero kapag the lower the humidity, hindi po tayo makakaramdam ng masyadong mainit na panahon nun. Kaya pansinin nyo po guys, pag nakakaramdam tayo ng malamig na season tulad ng winter season dito sa Japan, kapag sobrang lamig po yan, ang napapansin natin sa balat natin, nagdadry po yan dahil kulang po tayo sa moisture or sa humidity. Kaya yung iba po sa atin gumagamit po ng humidifier para po magkaroon din ng moisture sa hangin din or sa loob ng kwarto natin. Kaya kapag sobrang baba ng humidity natin, ayun, mapapansin po natin na sobrang dry yung mga balat natin, pati yung mukha natin. So, ulitin ko po, ang humidity nga po pala ay galing yan sa moisture ng hangin. At kapag sinabi kong moisture, nanggagaling din po yan sa tubig. Kaya nga po kapag may humidifier tayo sa bahay, kaya napapansin nyo na kinakargahan natin ng tubig yan palagi para kumalat po yan at magkaroon po ng moisture dito sa loob ng bahay natin para hindi po mag-dry yung mga balat natin.
Kaya nakakaramdam lang tayo ng low humidity kapag taglamig po, ganun. So, ayun lang po ang explanation ko, or in short, para po sa akin, mas mainit po talaga ang summer dito sa Japan kaysa po sa Pilipinas. At sa mga taga dito po sa Japan or nakatira dito sa Japan, i-comment nyo lang po dito kung tama po ba yun. Or agree po ba kayo sa sinabi ko?